to interview a senior nurse or supervisor in intensive care unit. First of all, we want to know who is Ma'am. Brief ano lang. I am Raquel Careng. I am 45 years old, married with 5 kids. And then I have been in this institution for 19 and a half years. I am the senior nurse at the INCU, at the Intensive Medical Coronary Unit. So I was assigned as INCU senior nurse for more than a year pa lang. Pero sa medical ward, I was assigned in the medical ward for almost 11 years na. Oh my God, 11 years. Since you are the senior head nurse at the we would like to know what cases are mostly handled We handle most cases like the cardiovascular disease, CVD. So, CVD ang leading So, what, alam mo ba yung percentage rate ng CVD cases? Percentage rate. Percentage rate for the past 2 months, kasi we are getting the census of the causes ng leading cause ng admissions, and ang number 1 is CVD with 55 to 60% of cases. So leading yan hanggang noon pa. CVD talaga ang so 55 to 60%. Ang latest is 55% ng month of August. So, usually, I mean, at this point in time po kasi, alam natin na yung parang sa age bracket po. Dati kasi ang age bracket ng mga CVD cases, sinasabi na matatanda. Right now, bumababa sa early adulthood. Yes po. So, what do you think is the reason why? Para sa akin, in my opinion, number 1 yan, yung sedentary lifestyle nila. So, mostly kasi male. Kasi yan yung mga umiinom, nagsisigarilyo, tsaka ang babata pa nila. So, yung sa lifestyle talaga, yun ang number 1. Aside from that, yung familial, yung hereditary, alam mo na nga na nasa dugo mo na, tapos ginagawa mo pa yung bawal. So, yun. In cases, ano po yung specific CVD case? Specific na sakit na talaga ako. Number 1 dyan yung sa cerebrovascular disease, yung sa cerebral infarct. Number 1 yan, and then sa myocardial infarction, MI. Nag-ano yan, naglalaban-laban yan, MI. Tapos, pero mostly CVD na cerebro talaga, infarct talaga ng sa brain. Yun ang most. Ano po yung mga nursing managements? Nursing management, what? And In terms of sa teaching sa kanila or dyan sa nursing management. Usually, ang namin through, yung sa pag-discharge sila, may health teachings kami na yun nga, sa lifestyle nila. And then, number 1 dyan yung sa diet. And then, yung religious intake nila ng gamot. Kasi yung iba, kung wala rin yung gamot sa kanila. Okay lang, pakiramdam, okay lang. So, nakakalimutan nila na importante talaga yung maintenance na gamot nila. So, pero ang number 1 talaga is diet and exercise. Yun lang ang teachings nila sa kanila. And then, yung monitoring ng vital signs, importante. Kasi anytime pwede mag-fluctuate yung BP. Are there special machines or ginagamit for treatment or diagnostics? Sa diagnostics, diagnostic procedures meron. We have our CT scan in this hospital. Lately, wala. Diba? Nag-ano pa kami sa same point. So, lately, meron na kaming CT scan which started last year lang. CT scan and 2D echo for the MI. For the treatment, mukhang wala ka namang dito. Gaya ng mga sa pacemaker, mga ganyan, wala. Mga bypass pala.
But you have already parang handled patients with pacemaker. Hindi pa. So far, my entire life in the medical line, wala pa naman. Kasi yung mga yan, yung mga doctors kasi once na for pacemaker, mga ganyan, nire-refer nila sa heart center. So far, wala naman ako na-encounter. Angiography, oo, mga angiography. Sa ngayon, wala pa naman dito sa CBMC, pero sana mayroon din. Kasi para hindi, kasi di ba yung gaya yung pag nandito yung pasyente, tapos pupunta pa sila ng Manila. So, very naman sa kanila financially. Sana kung taroon ng hospital. Para naman yung sa pasyente, yung sa side ng pasyente, hindi sila mahirapan. Mahirapan kasi yung pag-refer sa pupunta sila sa Manila, wala silang perahan. Kasi me myself, naranasan ko na yan. My father's diabetic. Tapos, he had undergone, ano ba yung tawag dito? Bypass operation. And then that bypass operation was very successful until suddenly nagkaroon ng problema. And then nagkaroon ng complication. And then my father undergone, ulit? Anong tawag doon? Angiography, nagkaroon siya ng aortic balloon kasi nagkaroon ng clot na naman sa heart niya. Very long story na nagkamali ang nurse actually, yung overdosage ng gamot na nitroglycerin. In that time, nasa RR na siya, okay na siya, and then suddenly biglang nag-infuse nakita ko sa infusion pump I was a nurse by that time, and by then, kaya lang, hindi pa ako sa hospital, wala pa ako dito. So, nagkaroon ng overdosage ng MTG. Kasi nakita ko MTG, nasa infusion pump. And then suddenly, biglang pinapakain ko ng general liquid si Papa. Hanggang ganun biglang yung monitor. And then, ayun na, beeper pala ang uso noon. So, nag-beep sila kay Dr. Lacson, yung doktor niya. And then suddenly, dumating si Dr. Lacson. At ko pinalabas nila. Kasi yung nurse na, din doon, supervisor, tita namin, auntie ko, kaya alam niya na nurse ako. So sabi niya, lumabas ka muna. Hindi niya alam, nagtago ako CR. Di ba cubicle yung ICU doon? And then, ito yung room niya, merong CR dyan, parang CR na rin yan, yung waiting area. Yung sa umalis ka muna niya, lumabas ka muna sa niya. Hindi niya alam, nagtago CR. So, andun, alam ko lahat yung nangyari. Alam niya, bakit ganyan? Ganun na si Dr. Lacson na, ganda na ng pasyente ko, bigyan na, oh my God, bakit 30cc na MTG? Samantala ako, gayang 3cc lang dapat. Na-infuse niya na in 1 hour. Just yun, nagkaroon ng, back to OR na naman, and then nagkaroon ng debridement and all that, and karoon ng aortic balloon. Talagang hirap. 2 months kami sa ICU, sa heart center. Kaya ang hirap, dapat talaga meron tayo sa hospital. Para yung, yung hirap ng pasyente, at yung bantay, family talaga, financially. So, avoid those kinds of mistakes. But, should critical care nurse, parang ano po yung mga characteristics ng isang critical care nurse? More trainings dapat. Trainings, and then, kasi nung naano ko yung history ng nurse na is nag 16 hours siya na may sakit siya. So, dapat din, sa mga din yan, sa nursing service na yung mga cases na gano'n, yung mga hindi na pinapayagan ng nurse. Kung physically hindi siya that day, dapat hindi na nila kasi life yung lalo na yung ICU siya. And then yun nga yung dapat more trainings on critical care nursing, and then updates ng critical care para naman maano yung nurse talaga maano nila yung pasyente, matutukan nila. More on training sa ICLS, BLS, yung mga ganyan. By the way po, in a shift po, ilan pong staff? Yun pa ang kasi ICU should be the ratio of the nurse and the patient should be 1:1 or 1:1 is to 2. Ang nangyayari kasi sa ating IMCO is 1:8. Ang bed capacity ng IMCO natin sa medical ward is 8.
So, most of the time, most of the shift is 8 talaga. Bibihira yung nababawasan ng isa. Maya-maya, after an hour, meron na namang ipapasok. So, bibihira talaga. Kumbaga, nagkakaroon ka lang ng pasyente na 6, 7, after an hour, meron na naman. So, hindi na tatagal. So, ang ano talaga dyan is, sana, more staff. Kaso, kahit gaano gusto namin na more staff sa isang kulang naman ang walang binibigay sa taas, ang service. Yun nga ang isang meeting pa namin kanina sa taas na nagkakaroon ng dun sa ICU natin dyan kasi kulang din sila ng regular. So yun dapat, din yan, din ng nursing service na i-apply natin yung parang abroad na style na 1 is to 1, 1 is to 2. At least yung total patient care talaga siya. Kasi paano ka magkakaroon ng total patient care kung 8 silang lahat, mag-isa ka lang. Mag-suction ka na lang, kulang pa isang, di ba? Baging mo ilan? 3, 4, mechanical vent, 2, school. Talagang so dapat ng kasi ang hirap ng level 3 and 4 na So, understaffing ang number 1 din na problem siya. So, do you think that quality care is still given to patients despite the number of your staff? No. No, sa ngayon, at this point in time, hindi pa. Kulang talaga ng staff. Hindi natin naibibigay yung talagang kailangan ibigay sa pasyente. Kasi, in one shift, masaya ka na kung 3 kayo. Di ba? Okay. Kat, masaya ka na. Masaya ka nung 2 kayo. Pero most of the time is na 2. And then 8. And then level 3 and 4 ang hawak. Mahirap talaga. Tapos sabay-sabay pa kung minsan ng ares. Yung sabi sa info nga, hindi ko masyadong nakakatulong kasi concentration kasi ngayon is yung din sa ISO. So, hindi ko rin natutulungan yung staff na binibisita ko lang sila kung may problema ganyan. Wala Kasi kung hindi rin ako gagalaw na senior nurse, walang mangyayari sa amin. So, sana, sa inyo. So, how does it feel to become the mother of the Very hard, very difficult talaga. Kasi lagi ko nilang dinadasal sa amin, Lord, sabi ko, i-bless mo lahat ng staff, hindi lang ako. Lagi kong dinadasal yan. Tuwing from my home up to CBMC, nagro-rosary ako. And then rosary, pupunta pa ako ng chapel. After the rosary, matapos ko, pagdating ko din, solana nga ako. Matatapos kaya nasa karig pa lang ako, tapos na. And then, palintuka na ako na sa chapel. Sabi ko, lagi kong dinadasal yan na hindi lang po ako ang i-bless niyo, hindi ko mga kasamahan ko. Dahil kung merong mangyayari sa kanila, pati kami manlalaki. At saka life, hindi pwedeng makasira ang gagawin nila kung hindi makatulong. Yun ang lagi ko na sana makatulong sila, hindi sila makasira sa kapwa nila tao. Yun na lang, si Lord na lang bahala. Oo. Since CBMC po is considered to be medical research center po, are there researches po na parang kinakonduct about critical care nursing? The last time I attended the critical care nursing training and seminar was the year 1998. Ang tagal-tagal na. So, that was the last time. Hopefully na meron din na kasi kailangan talaga. Wala. Yun ang kulang. Training talaga. Going back to the situation na 1:8 ang ratio, do the staff encounter any problem regarding nursing service? Dun sa service nila. Parang may mistakes, mga yes. ganon. More on the, anong tawag mo doon? Ano ba yung tawag mo doon? Expectation of the patient or the watcher to the nurse.
So more on the yun nga, yung halimbawa hindi nabibigay ng nurse yung yun lang naman ang i-encounter namin sa inyo so far. Sa mga negligence, so far wala naman. Pero yun lang, yung nagkuminsan inaaway ng bantay ang nurse. So how do you handle that kind of situation? Kwan lang, of course, pinakausap namin yung nurse, and then at the same time yung watcher. And then kung ano yung pinapaintindi din namin sa watcher yung situation mo. And then yung sa nurse naman, yung patience ang importante na kahit anong mangyari, wag nilang alita patulan, nangyari tayo talagang patience talaga. Yun ang So far, wala namang negligence na nangyari na hopefully wala pong nangyari sa future. Kasi kailangan talagang ganun na walang nangyari. Yun lang, yung pag-aaway. Pero bibihiraan naman. Meron lang talaga yung time talaga na pagod na rin yung nurse. Pagod na rin yung nurse. Kasi may nurse din kami dyan na yung boses niya si Billy. Nami-misinterpret. Pero kung minsan si Billy kasi, natitsa ko na. Pero namin si Billy, nakakaulit. Tsaka yung, kwami nga na correct niya pa si Billy na so far hindi na niya ginagawa sa ngayon. No, yun kasi ang laging complain ng bantay sa kanya. Siyempre, pagod na rin siguro siya. Ganyan. Tsaka si Billy kasi very, parang may pagka-op-op din kasi niya gusto niya magilis niya. So, pinapaintindi din namin sa bantay na yun nga, mag-isa lang ang nurse. Is there any more questions so that we can go? My regards to Ma'am Dian. Where is our blowout na? We'll go out. May question? So I hope nakatulong ako in the sense na Thank you very much. Sorry. Kasi, sana, noon pa sana to, di ba? And then, yun nga, sabi ko, nagkaroon ng problema sa communication. Actually po, very thankful kami kasi alam namin super busy kayo, pero nag-share pa rin kayo. Yun nga, ang sabi ko kay Kat, sa Friday na lang, kasi alam mo namang ayusin natin, and then after lunch, sabi ko,